may dalawang tao. Yung isang tao na yun, siya yung tipong taong maraming rason kapag hate na hate niya yung isang workout. For example, leg day, syempre, nakakatamad tumayo. Syempre, pag after ng workout mo ng legs, kinabukasan niyan for sure, hindi ka makapaglakad, hirap tumayo, sobrang sakit ng legs mo. So siya ngayon, is i-skip niya ngayon leg day. Or ito naman, pwede rin, for example, bicep, syempre, kinabukasan nun, hindi mo matatayo yung bicep mo eh. So, sobrang sakit. So ngayon, i-skip niya ngayon yun. Ganun siyang tipong tao, napakadami niyang rason para lang i-escape yung isang workout o isang araw na yun para lang malagpasan yung isang workout na yun. Kasi nga, tinatamad siya. Mas pipiliin niya mag-scroll na lang sa internet, magdamag, kesa gawin kahit nahihirapan siya. Kasi siya yung tipong tao na hayo nahihirapan eh. Takot siya mahirapan. Hindi niya kaya tiisin yung sakit. Hindi niya kaya tiisin yung pain. Kaya ginagawa niya, tinatakasan niya. Yung isang tao naman, siya yung tipong taong walang rason. O hindi siya nagre-reason. G lang ng G. Workout lang ng workout kahit alam niya kinabukasan, sasakit yung katawan niya. Siya yung tipong tao na kahit masakit yung katawan niya, kahit masakit na yung katawan niya, basta may proper recovery siya, i-workout niya pa rin yun. Kahit, kasi alam niya na kapag ginagawa niya yung mga bagay na yun, mag improve yung utak niya, yung mindset niya, yung pagiging tough niya, magkakaroon siya ng armor mind. Kasi alam niya yung pain nasa utak lang eh. Ngayon, balikan natin sila after 1 year. Sa tingin mo, sino yung mas mag improve or magiging successful? Siyempre, yung lagi na-workout. Siyempre, yung walang rason. G lang siya ng G. Ang puro rason nila is rest day daw. Okay, so rest day, rest day, rest day, rest day, rest day. Diba? For example, leg day. Bilang rest day ako, rest day, rest day. Ayoko niyan. Rest day ako. Alis tayo dyan. For example, tinatamad. Or nagpa-procrastinate. Rest day, rest day, rest day muna tayo. Rest day, rest day. Or for example, umaga siya nag-workout. Ngayon, tinatamad siya ngayon. Bumangon. Sasabihin niya ngayon, rest day, rest day, rest day. Puro rest day. Diba? Yun yung kasi karaniwan mali ng mga tao eh. Na takot silang masaktan, takot sila sa pain, tinatakasan nila yung pain. Okay? Isipin nyo, sila Mike Tyson, or yung mga dating sikat, yung mga sikat na boxer, sila Manny Pacquiao, sa tingin nyo ba, umabot sila sa ganung point? Tingin nyo, umabot sila sa ganung point kung puro reason lang sila na rest day, rest day? Or takot sila sa pain? Tingin nyo, magiging sikat sila o magiging ganun sila ka-successful kung inuna nila yung takot sa pain? Siyempre, hindi, di ba? Hindi ka karaniwan kasi takot na sila sa pain eh. Pag masakit yung katawan pero may proper, for example, kasi for example, Monday, nag-chest ka. Tapos, hindi naman natin may iwasan. Sa Thursday, masakit pa rin yung chest mo. Ang gagawin ng iba, is rest day na lang ako. Next week na ulit ako mag-workout. So, tingin niyo ba lalaki katawan niyo pag ganun? Of course, hindi, di ba? Kasi kailangan yung masa natin, ma-hit natin yan at least 2 or 3 times per week. Di ba? Para mag-grow siya. Hindi mo siya pwedeng i-hit na isang beses lang sa isang linggo. Walang mangyayari dyan. Di ba? Maling ganong mindset. Kasi karaniwang mindset na ngayon ng mga tao is takot na sa pain, madaling gumive up. Di ba? Karaniwan ngayon, madali sila mag-give up. Konting failure lang, give up na agad. Hindi lang gumana yung nasa vision nila, gumibap na agad. Eh, hindi nila alam, hindi gumana yung vision nila kasi pag nangyari yun, yung ikakabaksak nila eh. Di ba? Hindi, ikaw or karaniwan naman, walang tiwala sa sarili. Di ba? Kaya ngayon, ito ang mga pwede nyong gawin para maiwasan nyo yung mga ganong bagay. Siyempre, gawin nyo kahit ayaw nyo. Sobrang importante nun kahit ayaw ng katawan nyo, kahit inaanto kayo, gawin nyo pa rin. Kahit masakit katawan nyo, gawin nyo pa rin. Kasi once na ginawa nyo yung discipline nyo, mag improve yan eh. Promise. mag improve yan. Magkakaroon kayo ng armor mind. Napakadaming benefits ng pag-workout. Okay? Ito, kung familiar kayo sa high reps, high frequency, pwede nyong gawin yon. Pero sa loob ng Macho Brotherhood, isi-explain namin sa inyo step by step kung paano ba nag-work yung high reps, high frequency. Pwede nyong gawin yon. So, bali,
7 na, 'di ba? Sa isang linggo is daily workout at saka full body workout. Okay? Kahit ito sa 7 days na 'yon, araw-araw ka mag-workout, pero 30 to 15 minutes lang yung workout mo. Ganun siya. Okay, kaya siya tinawag na high reps, high frequency. So sobrang recommended ko to. So kung gusto niyo malaman or gusto niyo malaman yung pinaka deep neto is syempre pinutin niyo lang yung link sa description. Okay? And next naman is never give up. Okay? Kasi karaniwan ngayon sa social media, maraming ngayong maraming nakikita ka na ito, gawin mo to, split ko to, or kung gusto mo maging kasing katulad ng katawan ko, gawin mo to, ganto ganyan. Hindi lang alam, ang kailangan mo lang naman gawin para gumanda katawan is never give up, tuloy-tuloy lang, just show up, 'di ba? Kasi karaniwan, tingin ng iba, kapag ginaya ko tong workout na to, magiging ganito rin yung katawan ko. Depende eh. Depende rin sa genetics mo. Di ba? Saka, just show up lang talaga. Kahit, kahit ito lang workout mo, every session mo, magiging maganda pa rin ang mga katawan mo eh. Basta consistent ka. Yun lang yun. And syempre, next naman is daily workout. Pag inisip kasi ng mga tao, daily workout, ayoko niyan. Baka ma-injured ako, ayoko dyan. Baka hindi mo lumaki yung muscle ko, baka masayang lang yung effort ko. Tandaan nyo high risk, high reward. Okay, paano ba sinabi kong daily workout? Ang daily workout is, for example, full body work. Sige, let's say push, pull legs, upper, lower ka. So, bali 5 beses yon. Yung 2 beses na yon is pwede mong gawing, for example, light cardio. Diba? And katulad na ito, daily stretching. Workout na rin yun eh. 'Di ba? Tandaan nyo, sobrang importante nun. Kasi pag tandaan nyo, yun, doon magbe-benefits yung pagiging flexible nyo eh, 'di ba? Yung mga training stretching, yung mga mobility training nyo, magbe-benefits yan pag tandaan nyo. 'Di ba? Kaya pansin nyo pag matatanda, paika-ika sila or hirap sila maglakad kasi hindi sila nag-stretching dati. So kung gusto mo iwasan yung mga ganun, is kailangan magkaroon ka ng mobility training or daily stretching. 'Di ba? Personally, pagkagising ko, lagi ako nag-i-stretching. Okay, sobrang effective nun. Kaya lagi niyo tatandaan, paano malaman kung hindi mo susubukan.